Pon, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Di ba pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong tinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw ng ika-4 na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang tagutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ika-7 araw ng ika-5 buwan ng ika-19 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem
kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Napusaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari sa Babylonia. At iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ay aming maaalala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Sinasambit doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inyutos, nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bilang kami nangangibang bayan doon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga ng sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't ala-ala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo,
Ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka, at pagdakay na wala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay Friday and Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno, kaya siya ay pasalamatan natin. Ngayong araw din ay pinagdiriwang natin, iginugunita natin ang kapistahan ni San Ireneo, obispo at martir. Si San Ireneo, konti lang yung nalalaman natin tungkol sa kanya. Kasi nabuhay siya around 100 years pagkatapos umakyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. Pero si San Ireneo, bukod sa pagiging obispo at martir, siya ay nakapagsulat ng maraming aklat tungkol sa pananampalataya at pinagtanggol niya ang ating pananampalataya laban sa mga heresiya o yung mga nagtuturo ng hindi wasto tungkol sa ating pananampalataya. Marami siyang nagawa sa kanyang buong buhay, pero ang lahat ng ito ay bunga na lang ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang pananampalataya ay nagtulak sa kanya ng gumawa ng mga dakilang bagay para sa ating Panginoon. At siguro kung pagninilayan natin, magandang itanong sa sarili, saan na ba ako dinadala ng aking pananampalataya? Saan na ba ako dinadala ng aking paniniwala sa Diyos? Kung hindi man natin maabot yung level ni San Ireneo na nakapagsulat ng mga aklat tungkol sa ating pananampalataya, sana tayo ay lumalago. Kasi bago magbunga ang ating pananampalataya, kailangang lumago muna ito ng lumago. At ang paglago ng ating pananampalataya ay isa sa mga reason, isa sa mga dahilan kung bakit nagpapagaling ang ating Panginoong Hesukristo. Karaniwan, ang karanasan ng pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo ay dahil sa kanyang awa at malasakit sa kanyang kapwa. And basically speaking, pwede nating sabihin na ito din naman yung karanasan ng kitongin sa ating ebanghelyo. Dahil siya ay naawa, dahil siya ay nagmalasakit dito sa kitongin, kaya niya pinagaling. At pag sinabi natin kitongin, noong mga panahon na yon, ang mga kitongin ay yung itinuturing natin na nasa laylayan ng lipunan. Siyempre, pagkakitongin, nung mga panahon na yon, bawal silang lumapit sa mga tao at tinuturing silang madumi. Tinuturing ka na ngang madumi, bawal ka pang lumapit sa tao, bawal kang lumapit sa templo, bawal kang pumasok sa templo, and so talagang nararamdaman na nila na sila ay hindi kasali, na sila ay malayo sa mga tao, na sila ay nasa laylayan ng lipunan. Pero si Jesus o ang kitonging ito ay naglakas loob no lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Pero bukod sa awa at malasakit na ipinadama ng ating Panginoon sa taong may sakit na ito, isa sa mga dahilan kaya niya pinagaling ang taong ito ay para ang kitongin na ito ay hindi lang para gumaling at bumalik sa kanyang komunidad,
pero para lumalim din ang kanyang pananampalataya, para magkaroon siya ng mas malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At sa karanasan natin sa ating buhay, siguro hindi lang natin napapansin o siguro hindi lang natin nalalaman, pero maraming kilos ang ating Panginoon sa ating buhay na dapat nagpapalalim ng ating pananampalataya. Sa bawat panalangin natin na natutupad, sa bawat paggaling na ating nararanasan, sa bawat biyaya na ating tinatanggap, saan kaya tayo dinadala ng mga iyon? Supposedly, sa mas malalim na pananampalataya. Minsan kasi, imbis na mapalalim nito ang ating pananampalataya, imbis na mas mapalago tayo ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, minsan naghihinto na doon sa pagtupad na lang, sa pagpapasalamat na lang. Binigyan tayo ng blessing, edi thank you. Binigyan tayo ng kagalingan, edi thank you. Pero hanggang doon na lang. Minsan nami-miss out natin yung mas mahalagang yugto, yung mas mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. At yon ang pagpapalalim ng ating pananampalataya. At yun yung naging problema ng mga Hudyo na pinapakita sa ating unang pagbasa. Narinig natin na kung paanong yung hari, ay napasakamay ng mga ni Haring Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia. At itong mga pangyayaring ito ay yung exile na. Pinagindapat ng Panginoon ng mga Israelita na sila ay mapasakamay ng mga kalaban. Pero hindi dahil pinarurusahan sila ng Panginoon. Hindi dahil pinababayaan sila ng Panginoon. At lagi nating tatandaan na ang Diyos ay hindi Diyos na nagpaparusa. Ang Diyos ay hindi Diyos na nagpaparusa at nagpapabaya. Dahil minsan, ang ating karanasan sa buhay ay bunga din ng ating pagtanggi sa grasya ng Diyos. Sa grasya na mapalalim ang ating pananampalataya. Yung narinig natin tungkol sa hari ng Israel ngayon ay bunga na lang ng mahabang pagsuway nila. Mula sa pagkatapos ng haring si David kay Solomon hanggang sa mga sunod-sunod na mga hari at bayan na sumusuway sa Diyos. At ano na yung naging bunga ng kanilang pagtanggi sa pagpapalalim ng kanilang pananampalataya? Ang naging bunga ay sila ay nangalat. Hinayaan ng Diyos, pinaging dapat ng Diyos na sila ay mapasailalim ng kanilang mga kaaway. Pero ang lahat ng ito ay hindi ang Diyos ang may gawa. Consequence na lang ito ng kanilang mga gawain. At ito rin yung isa sa mga sinasabi sa atin ngayon, na kung tatanggihan natin ang paglago ng ating pananampalataya, huwag na tayong magtaka kung makakaranas tayo ng paghihirap. Huwag na tayong magtaka kung makakaranas tayo na para bagang pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi tayo pinarurusahan ng Diyos. Ang totoo niyan, paraan nito ng Diyos para tayo ay maibalik sa ating pananampalataya at mapalalim ito. Dahil ngayon wala naman ang ketong, madali nang gumaling ang ketong ngayon. But in one way or another, nakakaranas pa rin tayo ng ketong. Sa paanong paraan? Sa ketong na pang-espiritual. Sa pananatili natin sa ating mga kasalanan. Sa pananinitili natin sa ating mga pagkakamali. Pero pinaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa na kung nakakaranas tayo ng mga ketong sa ating buhay, nariyan pa rin ang Panginoon para pagalingin tayo. Pero ang pagpapagaling sa ating mga ketong sa ating buhay ay nawa
magdala hindi lamang ng pagpapagaling, nawa magdala din ito ng ating pagpapalalim sa ating pananampalataya na magdadala sa atin ng bunga ng ating pananampalataya. At nawa, sa pagdala nito sa ating bunga, sa pagdulot nito sa bunga ng ating pananampalataya, tayo rin ay maging instrumento ng pagpapagaling sa ating kapwa. Dahil bilang Kristiyano, ito rin yung panawagan sa atin na tulad ni Kristo, tayo din ay maging instrumento ng pagpapagaling sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng kitongin sa Ebanghelyo na humihingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. At sa bawat panalangin, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanaw, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan
ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabi nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Ireneo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik,
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Ireneo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Parin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isuwagad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkakaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Ireneo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto
Buho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin.